Nas, nakailang dessert ka ba? Oh. Mabuti pa magkape na lang tayo. Okay yung para dyan. Halika na. Auntie, maniwala ka. Tapos na kami ni Asuman. Wala na siyang lugar sa buhay ko, sa buhay natin. Saan ba siya kumukuha ng tapang? Baliw na ba siya? Hindi ko alam. Tumingin ka sa akin. Alam mo naman kapag nagsisinungaling ako, hindi ba nakikita mo naman sa mga mata ko? Okay, O, di ba? naniniwala naman ako. Pero iba naman ang ibig kong sabihin. Ano talaga ang nasa puso mo? Wala na ba talaga? Kaya ba nitong makalimot? Sa taong nanakit sa puso mo? Hindi mo pa lubos na iintindihan ang puso mo, Firat. You know, the heart doesn't forget easily. Nagmamahal ka. May namiss ka. Iba ito sa logic, anak. Don't stress yourself. Just enjoy it. Alam mo, anak, matagal na din kayo ni Thailand. Okay lang yun. But sometimes, you have to listen to your heart. Puro ka na lang logic. Pero ang totoo, the right answer is what's inside your heart. Pero ayaw mo naman na pag-usapan kahit nung bata ka pa. You have to face it. Don't be afraid. Okay? Ngayon sasabihin mo sa akin, okay na ang puso mo? Nakalmado na ang puso mo kapag mababanggit si Asuman? Ganun ba? Oo, ganun na nga. Salamat! Pinasaya mo ako, salamat! Oh. Ay, buti naman! Auntie, mababali naman ang mga buto ko. Ay, pinasaya mo ko talaga. Sobrang saya ko lang talaga. Proud ako sa'yo. Buti na lang talaga. Sige na, mabuti pa matulog ka na. Rest well, anak. Naz, huwag mong hayaang may taong pumigil sa tunay mong nararamdaman. Hindi yun makakabuti sa'yo. Sige na, matulog ka na. Sige po, Baba. Nag-aalala ako sa'yo. Please see me at my house. I'll cook you breakfast. Pero ayaw mo naman na pag-usapan kahit nung bata ka pa. Harapin mo lang. Huwag ka matakot. May sunog daw sa kitchen. On the way ng mga bumbero. Teka!
diretso sa restaurant! Kumalma ka. Walang sunog. Nagsinungaling ako, Naz. Wala talagang sunog sa restaurant mo. Anong hinahanap mo? Bato na ibabato dyan sa ulo mo. Naz, seryoso ka ba dyan? Babatuhin mo talaga ako? Oh, seryoso ako! Hindi ko sana gagawin yun! Kung sinagot mo lang yung tawag ko! Sabi nga ayokong pag-usapan! Bakit ba kasi nandito ka, Firat? Gusto ko itang makita. Hindi sa lahat ng oras makukuha natin ang gusto natin. Pero kahit na, alam mo kung anong gusto ng puso ko ngayon? Ano? Gusto kitang pasalamatan. Gusto kitang halikan ngayon. Ano ang sinasabi ng puso mo? Ano bang ginagawa ko na kasama ka habang umuulan? Hindi ba parang weird na magkasama tayo ngayon? Hindi naman. Kahit na. Kailangan ko umuwi. Okay, sige. Teka lang! Doon ang daan pa uwi sa inyo. Ano yan? Kasi sabi mo, pupunta si Miss Nas, kaya bumili ako ng bagels. Gusto na ng bagels na binibenta sa kalye. Oo, mukhang bagong luto pa at malutong. Yung pinto, Atila. Yes, sir. Good night din po, Miss Nas. Good night, Good night then, my love. Nagluluto lang ako ng omelets. Binilan din kita ng paborito mong bagels. Maupo ka muna, I'll be done soon. Huwag ka mag-alala, marunong naman ako magluto kahit papano. Abla, ito bang lokmay dahil wala na sa buhay natin si Asuman? Hindi lang yun, Gulindam. Wala na tayong iisipin. Payapa na rin tayo. Pasasalamat lang ito. Abla, wala naman akong problema sa gagawin natin. Eh kung gano'n naman pala, ano bang ibig mong sabihin, Gulindam? Abla, hindi ka ba napapaisip? Na baka dahil ayaw na ni Firat kay Asuman ay dahil may mahal na itong iba, hindi ba sumasagi sa isip mo yun? O di ba napaisip ka din ngayon? Isa pa, paano kung si Naz pala yung hindi mo ring gusto para kay Firat? Abla,
Paano kung siya pala ang dahilan kaya nakalimot na siya kay Asuman? Paano kung mas malala pala siya kay Asuman? Paano kung masyadong napaaga ang paggawa natin nitong lokma para mag-celebrate? Hala, nasunog na tuloy, Gulindam! Huwag kang maingay, nililito mo kasi ako eh! Sige, kunin mo na. Kung ano-ano kasi ang sinasabi mo sa akin, nililito mo ako eh. Napapaisip tuloy ako. Hindi. Walang namamagitan kay Nas at Firat. Ay, Abla, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sigurado ako. Nakausap ko na si Nas. Sinabi ko ayoko. Alam niyang ayoko maging sila, kaya sigurado ko. Gumawa kayo ng lokma? Opo. Wow, mukhang Para sa masarap inyo. ah. Naway tanggapin ng Panginoon. Anong ginagawa mo dito? Sevi, pwede ba tayo mag-usap? Pero marami pa akong gagawin. Sevi, please naman. Hanggang kailan mo ako iiwasan? Gusto mo ba ng lokma o ayaw mo? Kung pwede din ako, syempre. Ang sarap. Pwede isa pa. Magtira ka naman para sa iba. Salamat, Iha. Bakit hindi ka kumakain? May importante sana akong gustong sabihin sa'yo, Thailand. Okay, fine. Tell me. Nakapagdesisyon na ako. Thailand, we need to end this. Naiintindihan kita, my love. Alam ko na overwhelmed ka sa restaurant mo ngayon. Siguro na-pressure kita masyado. At sunod-sunod yung mga pangyayari. Kaya baka naghahalo-halo na yung emotions mo. Pero normal lang yan at kakayanin natin to. Kailangan lang natin maging matatag. Sabay natin itong malalagpasan. Pag-isipan mo ulit habang suot ang Please, sising na Thailand. bigay ko. Please lang. Is this because of that chef? You can be honest with me. Hindi. Wala siyang kinalaman sa desisyon ko. Malamig na ang tsa mo. Kukuha kita ng bago. Ako na. Yes? Merhaba. Kailangan ko lang makausap si Mr. Thailand. Asuman! Anong ginagawa mo dito? Pasensya na kung pumunta ako nang walang pasabi. Oo, dapat nagpa-appointment ka kung gusto mo ako makausap. Appointment? Eh di ba friends naman tayong dalawa? Ano sabi mong friends tayo? Hindi ganun yun, nakala mo lang yun. Hindi porket naging witness ako sa love life mo, pwede ka nang basta pumunta na lang dito. Excuse me lang ha. Sa tingin ko okay lang pumunta ako dito ng biglaan dahil sinira mo yung buhay ko, hindi ba? Sa tingin ko, kailangan ko nang umalis para makapag-usap kayo. Mag-usap na lang tayo ulit. Ano bang ginagawa mo?
Bakit mo nasabi na nasira ko ang buhay mo sa harapan ng fiancé ko? Nagsasabi lang ako ng totoo. Anong sinasabi mo? Are you sure? Alam mo, sa tingin ko, kailangan kong sabihin lahat. Dapat marinig niya galing sa akin. Teka lang, alam mo Firat, kahit ako hindi ko alam ang magiging reaksyon ni Naz kapag narinig niya yan. Sa tingin ko dapat pag-isipan mo ulit, ha? Pagkatapos hindi ko naman alam kung anong klaseng tao ka ba talaga o baka may bahala ka lang na iba. Tapos kapag nasaktan mo na siya, aalis ka na lang, ganun lang. Hindi niya sasabihin kung saan siya pupunta. Sa tingin mo ba, matutuwa kami kapag nangyari yon, ha? Tapos, sasabihin namin sa'yo ng taos-puso na, uy, thank you ha, thank you talaga. Sinabi mo nararamdaman mo. Nakakatuwa naman, ganun ba? At ang malala, ikakasal na yung tao kay Thailand, At alam mo naman yun, di ba? Hindi. Sigurado akong hindi mangyayari ang mga sinasabi mo. Dahil malalaman niya kung gaano ko siya kamahal. Ipaparamdam ko yun. Malalaman niyang kapag wala siya, wala din ako at kaya kong i-give up ang lahat para sa kanya. At ganun din si Naz sa akin. Naniniwala ako na mamahalin niya ako. Ikaw talaga? Ayos din yung confidence mo? Sana nga. Sana nga tama ka. Alam mo, Asuman, hindi ko na alam kung paano ko pa ipapaintindi sa'yo na hindi nga pwede, na hindi nga kita masasama sa program na yun. You have to understand that! Pero kailangan. Kailangan mo akong isama doon, naiintindihan mo? All this happened because of you. Kailangan mong makabawi dahil sinira mo ang relasyon ko. Dahil kung hindi, sisirain ko ang karir mo. Because if not, kailangan mo akong tulungan sa taong mahal ko. Dahil kung hindi, talagang gagawin ko ang sinabi ko. Kumusta? Late ka yata. Okay ka lang? Galing ako kina Thailand. Medyo nagulat ako na galing ka pala kay Thailand. Well, nga pala, nandito si Shafirat. Meron siyang gustong sabihin sa'yo. Sabi niya importante. Akin na nga tong bag mo. Relax ka lang, okay? Okay ka lang ba? Okay, kausapin mo na siya. Sige. Sige. Ay, naku, sana tama si Firat. Pero sana nilayo niya yung mga kutsilyo doon sa kitchen pag umami na siya kay Naz. Nasaan sila? Nag-quit na ba sila? Anong ginawa mo? Naka-offend ka na naman ba? O dahil magre-resign ka na kaya wala na rin sila? Saan ako hahanap ng kapalit nyo? Paano na tong restaurant ko? Paano? Bakit ganyan ka makatingin? Parang wala lang sa'yo, ha? At bakit mo tinatago yung mga kutsilyo? Kasi may gusto kong sabihin sa'yo ngayon. Pero yung mga sasabihin ko, nasisiguro kung ikagagalit mo lahat yun sa akin. Baka kumulo pa ang dugo mo. Na tipong baka saktan mo ako sa galit mo kapag nalaman mo na. Kaya inalis ko ang lahat ng mga matutulis sa bagay dito sa kusina. Para sigurado lang. Anong kalokohan na naman ba ito, Firat, ha? Hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa mo kagabi. Okay naman, di ba? Huwag ka na kasing magkunwari. Hindi ka ba napapagod? Sa totoo lang ako, napapagod na ako. Pwede ba sabihin mo na yung gusto mong sabihin kasi marami pa akong gagawin. Nasaan ang singsing mo? Teka, nakipag-break ka na ba? Wala ka nang pakialam doon. Meron, syempre. Bakit? Nagbago na ba ang isip mo na magpakasal? Ang puso ko, So naiintindihan mo na ngayon ang puso mo. Ano bang nangyari?
Ibig kong sabihin, may nangyari ba? O dahil sa isang tao ba? Mhm. Sino? Ano? Itong tao ba na to na nagsabing may puso ka, may pangalan man lang ba? Siyempre, Sino? si Hazim. Ang baba ko. Ang baba mo. Okay, sige. Sinabi ng baba mo na may puso ka. Ano namang sinabi ng puso mo? May binubulong ba na pangalan? Firat. 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 Firat, tama ba? Nung nalaman ko na gusto niya din pala ako, tumigil talaga ang mundo ko. Hindi ko na kaya maghigante. Natakot na ako. Baka yung maganda niyang muka ay mapalitan ng galit kaya natatakot talaga ako. Anong gagawin ko? Ngayon lang ako natakot ng ganito sa buong buhay ko. Ayoko mawala si Naz. Parang awa niyo na, sabihin niyo na ang dapat kong gawin. Anong gagawin ko? Sandali. Ako din. Nag-iisip ako eh. Ako din. Pero may magagawa tayo, di ba? Tignan na lang natin, inshallah. Oo, tama. Kumusta naman ang weather dyan, girl? Oo? Kung tawagin ko kaya ang kitchen team at ang mga customer ng restaurant para ma-share mo yung kasiyahan mo na hindi mo pa sinasabi. Kumusta naman sila doon? Okay naman sila. Si Era ay nagmamanage ngayon. Buti na lang natuto siya kay Firat kung hindi malulugi itong restaurant na to. Tara, maupo muna tayo. Kailangan natin mag-usap. Kailangan talaga nating mag-usap dalawa. May hindi ka sinasabi sa akin eh. Mag-usap tayo. Evet. Ano yung expression mo na yan? Sige, makikinig ako. Evet, anong sinabi ni Firat sa'yo? Anong masasabi mo? Dapat walang kulang sa ikukwento mo ah. Alam mong ayaw ko nun. Alam mo ba ang tungkol doon? Ano? Ano bang sinasabi mo? Anong tungkol dun? Alam mo na, yung feelings niya. Alam mo, kahit sinong tao naman na may mata, mahahalata yun. Alam mo na dapat yun. Ibig kong sabihin, bulag lang ang hindi makakaalam. Pero never mind, huwag na nating pag-usapan yun. Ang importante sa akin ngayon, anong nararamdaman mo? Ano kasi, hindi ko na ma-describe yung feeling ko ngayon. Excitement. Excitement ang tawag dyan. Ay, ikaw talaga na walang pakialam sa pag-ibig. Siyempre, hindi mo pa alam yung ganitong emosyon kasi nga, boring yung buhay mo dati. Ikaw talaga, iba ka. Pero yung totoo, anong sabi niya? Ano pang sinabi niya sa'yo? Wala na siyang ibang sinabi. Sabi niya papahangin muna siya tapos umalis na. Teka, okay lang yan. Ganyan talaga sa una. Sa sobrang excited, minsan nahihiya din. Kaya bigla na lang siyang umalis. Si Thailand, tinanggap lang niya na gusto mo nang makipaghiwalay, walang tinanong sa'yo na kahit ano. Sa tingin mo, si Thailand pa ba? Matatanggap ba niya na basta-basta na lang ako makikipaghiwalay? Totoo. Tama ka naman, walang kwentang tanong ko sa'yo kung tanggap ba niya. Siyempre, expert siya sa mga relationship tapos sarili niyang relasyon, hindi maayos. Ano na lang sasabihin ng mga tao sa kanya, di ba? Sorry, mali yung tanong ko. Siya naman kasi eh. Siguro nung sinabi mo na gusto mo nang makipag-iwalay, ganito yung sagot ni Thailand. Sure, my love.
Kung yan ang gusto mo, ano magagawa ko? Alam mo, yung relationship natin talaga ang may problema. Pero hindi ako. So kung may problem ka sa relasyon natin, hindi ko problema yun. Alam mo yan. Dahil wala namang kahit anong mali sa akin. Ay, nako. Ay, ikaw talaga. Tumingin ka sa akin. Wala ba akong ganitong kulay ng tights kaya akin na to? Wala pa rin ako. Ang kulit mo, koleksyon ko nga ito. Wala ba akong kulay na ganito kaya akin na to? Ang kulit mo din, small nga ito. Paano kakasya sa itong tights kong small? Kahit yung binti mo, hindi kakasya dito. Ang sabi mo, mataba ako, ha? Anong sabi mo sa akin? Ano aso man? Bihis na bihis, ah. Saan ang lakad mo? Siguro maninira ka na naman ng relasyon ng iba sa suot mo na yan. Lalabas ako sa TV mamaya. Ipagsabi mo sa lahat ng mga kapitbahay mo, lalo na sa best friend mo. Ipagsisigawan ko ang pagmamahal ko kay Firat sa programang Dr. Ask. Ah, ganun ba? Eh kung ako sa'yo, ayusin mo muna yung buhok mo. Dumaan ka muna kay Abla Sultan para malagyan ka ng wig at may tama yung buhok mo. Walang makakasira sa mood ko, lalo na ngayon! Ay, anong mudong sinasabi mo dyan? Loser naman. Ay, nawala na yung tights. Ano nga yung sinabi niya? Tama ka nga. Kahit maiksi basta malinaw, okay na. Pupuntahan ko siya para matapos na at sasabihin ko sa kanya lahat. At susunod, ang fairy tale ni Naz at Firat. In love din siya. Narinig niyo ba? In love din siya sa akin. Imagine mo iniwan si Thailand dahil sa akin. Naranaranat. Firat! Again! Mirza! Bilis! Firat! Again! Mirza! May nasagap akong balita! Ano nangyari, Auntie Gulindam? Sabi ko, bilisan nyo! Ano, may sunog ba? Nanakawan, ano? Ah, wala namang ganun. Bakit sumisigaw ka na parang kala mo may sunog? May malaki tayong problema. Sobrang laki. Hinawin ko lang, ha? Breaking news itong nalaman ko. Eh ano ba yung nalaman mo? Bakit ayaw mo pa sabihin, Auntie Gulandam? Si Asa man, nakita ko kanina. Sabi niya lalabas daw siya sa TV ngayon. Anong gagawin niya doon? Iiwan niya din yung bago niyang asawa? Hindi Abla Sultan. I-announce lang naman niyang mahal niya si Firat sa national TV. Naz, Hindi pwedeng mapanood ni Naz yun. Kailangan masabi ko na sa kanya. Sally, pwedeng pahiram ng kotse mo? Salamat, Abby. Ano, tara na! Tara! Bilis, Takbo, bilis! Takbo! Bakit naman ganun ang reaksyon niya kung malaman ni Naz? Abla Sultan. Ha? Gusto mo bang balikan natin yung usapan natin kanina habang gumagawa ng lokma? Doon kasi malalaman mong sagot sa tanong mo. Paano ko si Naz palayo na hindi mo rin gusto para kay Firat? Paano ko siya palang dahilan? Bakit nakalimot na siya kay Asuman? Hindi ba? Hindi pwede. Dahil makakakuha ko ng pinakamataas na rating at makakaganti na rin ako sa Chef Firat na yan. Excited na ako, sir.
At saka kinakabahan din ako para akong magkaka-heart attack. Kumuha ka lang ng drinks dyan para kumalma ka. Thailand Gunibakan, you really love playing with fire. Hindi ko din alam kung bakit ako pumayag sa gusto mo. Baka maging disaster lang ito. Siguro ganyan nga ang mangyayari. Pero sa program na ito, sigurado ako mataas ang rating natin. Oo, sa araw na ito. Pero sisirain mo ang perception na binuo mo sa programa mo. Ano na lang ang iisipin ng mga tao kung mag-reunite yung mga taong pinaghiwalay mo? Ha? Naisip mo ba yon? Miss Berna, sa tingin mo, hindi ko talaga yun maiisip kapag ginawa ko ang bagay na ito? Do you think I take risk without thinking? No one is perfect and that is what they like to see. The more you accept your mistakes, the more they will love you. The more na mas gusto ka nila, kaya sigurado ako dito. Sana nga ganon. May anniversary dinner pala tayo in 3 days. Gusto kong isama mo ang fiancé mo doon. Sana wala kayong problema ng fiancé mo. Because you're expert in relationships, kaya dapat wala kayong problemang dalawa. See you there. You talk too much. Miss Feza, magsisimula na yung programa namin. Dapat makapanood ka ngayon. Sinungaling yang si Chef Firat. I was right all along. Even from the start, it was his plan to take revenge. And he's using Naz in the process. What? Yes, of course, Auntie. Anong sinasabi mo, Thailand? Auntie, I'm pressed for time, but you will see later. And Naz have to watch today's episode. She has to see it to believe it. Kailangan mapanood niya mismo yung episode ngayon. Walang kwenta kung sasabihin ko lang. She has to see it herself to believe it. Pero wala siya dito ngayon. Maybe she's in the restaurant. Hindi, wala siya doon. Patay din ang phone niya. Sandali. May nag-doorbell. Leave everything to me, okay? I'll make sure that she watches your show. Auntie? Naz! Iha, kumusta? I'm glad you're home early. Ay, alam mo bang mag-isa lang ako? At sobrang bored na ako. Nag-cancel si Vilda ng card game namin. Mabuti pa samahan mo ako manood ng TV para makapag-bonding naman tayo. Okay, sige. Magbibihis lang ako. Si Baba, nandyan ba? Yes, he's here. Lalabas na yun maya-maya. Tamang-tama magkakaroon tayo ng family time. Okay, sige. Sige, bilisan mo ha. I'll wait for you here. Pakiusap, gusto kong marinig na napigilan niyo siya. Ayun nga, my friend. Nasa loob na siya ng studio kaya ayaw na kami papasukin. Makinig ka sa akin. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa sa sasabihin mo. Tumingin ka lang parati sa camera para malaman ng lahat na ino-open mo ulit ang puso mo kay Firat. Tapos maisip ng lahat na mahal mo pa din siya, okay? Teka lang ha. Mahal ko naman talaga si Firat. Kaya hindi ko na kailangang umarte pa. Okay, sige. Pero hindi mo kailangan umiyak kung di mo naman feel na maiiyak ka. Kailangan lang sincere ka sa emotions mo. Di mo na kailangan ng mga extravagant words. Kahit yung simple lang na mga salita. But don't you worry. Tutulungan naman din kita mamaya, okay? Nandito na kayo? Yes, Auntie. Ano bang meron? Anong gagawin natin? Manood tayo ng documentary. Documentary? Anong problema? Sa tingin niyo ba weird itong naisip ko? Ngayon nga lang tayo nagkasama-samang tatlo. Minsan lang ito. Buti nga napaaga ng uwi si Naz ngayon. Come here, sit down. Manood kung na tayo. alam ko lang na gusto mong gawin to, di sana umuwi ako na mas maaga. Sigurado ka, Peza, ha? Pagod ako. Please lang, huwag tayong manood ng mga paparazzi na program, ha? Kasi hindi ko gusto yung mga ganon. Grabe ka naman sa akin, Abby. Sa tingin mo, puro paparazzi lang ang gusto ko? Am I that kind of woman, ha?
Akala mo ba ordinaryo lang akong babae? Opo na nga kayo dito. Sige na. Sige na. Okay, sige. Documentary. Talaga, ha? Anong documentary ba to? Bon Okay. ma'am. Bon appetit. Maraming salamat. How's your food? Thank you very much. Thank you. Thank you po. Miss Ednem, tumatawag po si Chef Firat. Excuse me lang. O bakit, Firat? Hello, Sebnem. Si Naz, hindi ko siya matawagan. Nasaan siya? Umuwi na. Pinauwi ko siya ng sobrang aga ngayon. Teka nga, akala ko ba sasabihin mo sa kanya lahat, ha? Eh wala naman siyang ibang alam tungkol dyan sa feelings mo. Oo nga eh, di ko nasabi. Pero malalaman niya lahat sa TV kapag di ko siya natawagan agad-agad. Anong TV? Anong malalaman niya? Si Asuman. Nasa programa ni Thailand para mag-sorry sa akin. Makikilala ako ng mga tao, Sebnem. Bilisan mo na dyan, bilisan mo na, dali na. Dapat masabi mo na sa kanya bago pa niya malaman lahat sa TV. Ang tagal naman, Feza. Ano ba tong program na plano mong panoorin natin? Ano ba kayo? Hindi ba kayo natutuwa na may ganito tayong bonding at sama-sama tayong manood? Don't you miss doing this? Kaya maupo ka lang dyan. Tumingin ka nga sa akin. Ano bang plano mo? Pag hindi mo sinabi sa akin anong meron, naalis talaga ako. Sasama na ako sa'yo, Baba. Gusto ko nang matulog. Hindi. Maupo kayo. Hindi kayo aalis. Maupo lang kayo. Magsisimula na. Malapit na. Abi, alam mo ba, ang mga maling gawain, hindi mo yan maitatago kahit kailan. Tingnan mo mamaya. Malalaman mo din yung sinasabi ko sa'yo at siguradong magugulat ka. Dear viewers, welcome sa ating programang Start Again with Dr. Love. Nasaksihan niyo dati sa ating studio malungkot na paghihiwalay ng isa nating guest at ngayong araw makakasama ulit natin siya. Walang iba kundi ang tinaguriang Runaway Bride. Nandito siya ulit sa ating programa para magbahagi ng kanyang mga naranasan sa buhay. Kung dati nasaksihan natin ang malungkot na pinagdaanan niya at baka pati kayo ay nalungkot at naiyak din. Yesterday, she asked for help to tell you all something that I am sure will melt your hearts. At sigurado ko na yung sasabihin niya ay magpapalambot ng mga puso ninyo. Sige, Please. ipakita niyo pa yung mukha niya. Sige nga, sabihin niyo nga sa akin kung maganda ba ang ayos ng buhok niya. Remember, dear viewers, ang Dr. Ask ay para lang sa mga taong broken-hearted at mga napaso sa pag-ibig katulad na lang ni Asuman. Pero sa paglipas ng panahon, pwedeng magbago ang nararamdaman mo. Katulad na lang ng guest nating si Asuman. Yes, Asuman. Come on, tell us the realization that you had recently. Akala ko tamang desisyon ko na iwan ang fiancé ko sa araw ng kasal namin. Agree naman kami lahat sa'yo. Alam ko naman. Pero yung pangyayari na yun ang pinakamaling desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Because I am now sure that he is the owner of my heart. Iba na may-ari ng puso niya ngayon. Sobra akong na-pressure. Hindi ko alam ang gagawin ko at hindi ako sure sa nararamdaman ko. Confused talaga ako. Pero hindi ba, sa pagkakaalam ko, kinasal ka sa ibang tao na akala mo ay magmamahal sa'yo ng totoo, tama? Akala ko nga. Pero nilason lang niya ang isip ko para tuluyang magalit sa fiancé ko. Ay nako, ayoko nang panoorin Ay, ano ka yan. ba? Abi, wala pa nga tayo sa importanteng part. Umupo ka dito. Pinagsisihan ko naman yung desisyon ko na nagpakasal ako agad. Dahil alam kong mawawala na din sa akin si Firat at maling-mali ako doon. I already filed for divorce so I can finally be free again. Napakasinungaling niya! Ano bang pinagsasasabi ng babaeng yan? Ane, relax ka lang! Minsan kung kailan nawala ang taong mahal mo, saka mo malalaman
na mahal mo pala talaga siya. And now she is here to implore her fiancé to come back to her. Ganitong klase ng babae ang hahangaan mo talaga. Go on, Asuman. What do you want to say? I miss you so much, Firat. I'm so sorry. I hope you can forgive me. Excuse me. Evet, dahil hindi na makontrol ni Asuman ang emosyon niya, ako na lang ang magsasalita. At ngayon, gusto kong manawagan sa lalaking nagmamayari ng puso ni Asuman. To you, Firat. I see how great Asuman's love is for you. Taos-puso ang pagmamahal at pagsisisi niya sa ginawa niya sa iyo noon. I have no doubt about that. Ngayon napanood na ng taong bayan at sana mapanood mo din ito.